Ang papel sa kanyang kamay ay malamig, halos kasing lamig ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi iyon isang ordinaryong sulat. Iyon ay isang hatol. Final notice of foreclosure. Ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ng kanilang pamilya. Ito na iyon. Ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Napapikit si Elena, at sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang mga salita sa papel ang kanyang nakita, kundi ang mukha ng kanyang ina kagabi. Tahimik na umiiyak sa sulok ng kusina, pilit na itinatago ang mga hikbi habang naghugas ng pinggan sa pag-aakalang tulog na ang lahat. At ang kanyang ama, na dati puno ng sigla, ngayon nakaupo na lamang sa kanilang lumang silya, ang mga balikat ay tila binagsakan ng buong mundo. Ang bahay na ito, ang bawat pader, bawat bintana, ay hindi lang basta istruktura. Ito ang kanilang mga pangarap. Ito ang kanilang buhay. At ngayon, mawawala ito na parang bula. 1,000,000 piso. Iyon ang halagang kailangan nila para mailigtas ang bahay. Isang halagang kahit sa panaginip ay hindi niya mahahawakan. Bilang isang simpleng guro sa elementarya, ang sahod niya ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang pagtitipid ay naging hangin na kanilang hinihinga, ngunit kahit anong gawin niya, ang utang ay isang halimaw na patuloy na lumalaki. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Balak sana niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Is this Elena Santos? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Formal at profesional ang tono nito. Yes, speaking, tugon ni Elena. Good morning, ma'am. I'm calling from the office of F. Hugo Elizalde, the CEO of Elizalde Holdings. We would like to invite you for an interview regarding a special employment opportunity. Are you available to come to our main office in Makati this afternoon at 2 o'clock? Napakunot ang noo ni Elena. Elizalde Holdings. Ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. At special employment opportunity. Kailanman ay hindi siya nag-apply ng trabaho sa kanila. Ma'am, I think you have the wrong person. Hindi po ako nag-apply sa company ninyo. We are aware of that, Gil Santos, kalmadong sagot ng babae. This is a direct invitation from M. Elizalde himself. The position is unique. We assure you it will be worth your time. All transportation expenses will be reimbursed. Isang direktang imbitasyon. Mula sa CEO mismo. Ang pagtataka ni Elena ay nahaluan ng kaunting pag-asa. Baka ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Kahit gaano pa ito kaimposible, wala siyang karapatang tumanggi. Okay, sabi niya, ang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Sige po, darating ako. Pagdating niya sa Elizalde Tower, pakiramdam ni Elena ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, ang mga pader ay salamin, at ang mga taong naglalakad ay pawang nakasuot ng mga mamahaling damit. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang lumaan ng handbag, nahihiya sa kanyang suot na simpleng bestida at flat shoes. Dinala siya ng sekretarya sa pinakatuktok na palapag. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay gawa sa matigas na kahoy. Nang bumukas iyon, isang malawak na opisina ang tumambad sa kanya. Ang isang buong pader ay salamin at tanaw mula roon ang buong syudad ng Makati. Ngunit ang loob ng opisina ay kabaliktaran ng karangyaan sa labas. Kakaunti ang gamit. Isang malaking mesa, isang upuan at 2 silya para sa bisita. Malamig. Walang personal na gamit, walang litrato. At doon, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, ang isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, at nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit. Dahan-dahan itong humarap at napigil ni Elena ang kanyang paghinga. Ito si Hugo Elizalde. Ang mukha na madalas niyang nakikita sa mga business magazine. Ngunit sa personal, mas matalim ang kanyang mga mata, mas seryoso ang kanyang mukha. May otoridad sa bawat kilos niya, isang lamig na tila kayang magpayelo ng hangin sa paligid. N. Santos, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at walang anumang emosyon. Please, have a seat.
Naupo si Alena, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Inilapag ni Hugo ang isang folder sa mesa sa pagitan nila. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, tila isang hari na minamasdan ang kanyang nasasakupan. I will be direct, Na Santos. Do not like wasting time, simula niya. I know about your situation. Your family's debt. The impending foreclosure of your house. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alena. Paano? Paano niya nalaman ang lahat ng iyon? Ang kahihiyan ay tila isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Sir, I don't understand tea. Hindi siya pinansin ni Hugo. Binuksan nito ang folder at inilabas ang isang dokumento. Isang kontrata. I have a proposition for you. A business arrangement. Itinulak niya ang kontrata palapit kay Alena. I need you wife. For 6 months. Natigilan si Alena. Tama ba ang kanyang narinig? Nananaginip ba siya? Ano pong sabi ninyo? I need you to pretend to be the wife, pag-ulit ni Hugo, na parang nag-uutos lang ng kape. You will live in Isvay house. You will act your part in public events. You will be Emrys Elizalde in name. After 6 months, the contract ends. You will receive payment of 1 million pesos for every month of service. A total of 6 million pesos. 6 na milyong piso. Ang halaga ay umalinggaw sa isip ni Alena. 6 na milyon. Higit pa sa sapat para mabayaran ang utang, para maibalik ang kanilang bahay, para mabigyan ng bagong simula ang kanyang pamilya. Pero ang kapalit ang kanyang dignidad, ang kanyang pagkatao. Bakit? Halos pabulong na tanong niya, puno ng pagkalito at kaunting galit. Bakit ninyo to ginagawa? Isa po akong guro. Hindi ako ganoong klaseng babae. Isang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya ni Hugo. Precisely. You are a teacher. You have clean record. You are presentable. You are ordinary. That is exactly what need. I am not buying you, Yuna Santos. I am hiring you for a role. Bumalik sa isip niya ang imahe ng kanyang ina na umiiyak. Ang 6 na milyong piso ay hindi lang pera. Ito ay kaligtasan. Ito ay pag-asa. Ngunit ang pagbebenta sa sarili, kahit pa sa isang kontrata lamang, ay isang kasalanang hindi niya kayang isipin. Ang kanyang pagmamalaki at ang kanyang desperasyon ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Hindi ko po kaya, sir. Pasensya na. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay isang pagtanggi sa tukso, isang pagkapit sa kanyang natitirang dignidad. Ngunit bago pa niya mahawakan ang pinto, muling nagsalita si Hugo. Then I hope your family enjoys living on the streets. Ang mga salita ay tumago sa kanya na parang yelo. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. You have a choice, Yuna Santos, patuloy ni Hugo, ang boses ay nanatiling malamig at walang pakialam. Your pride or your family's future. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng takot, may isang tanong na kailangan niyang malaman ang sagot. Bakit ni? Nanginginig niyang tanong. Bakit ako? Tinitigan siya ni Hugo Elizalde, ang mga mata ay tila nakikita ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At sa unang pagkakataon, may bahagyang nagbago sa ekspresyon nito. Isang bakas ng pangangailangan. Dahil kailangan ko ng isang ina para sa mga anak ko. Mga anak ko. Ang dalawang salitang iyon ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa pandinig ni Alena. Mga anak. Hindi lang ito tungkol sa isang business deal o sa isang pangangailangan para sa isang kasama sa mga party. May mga bata. Mga totoong bata na masasangkot sa kasinungalingang ito. Ang biyahe mula Makati papunta sa kung saan man sila patungo ay puno ng katahimikan. Ngunit sa loob ng isip ni Alena, nag-uunahan ang mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ilang taon na sila? Lalaki ba o babae? At ang pinakamahalaga sa lahat, paano niya haharapin ang mga batang maluloko sa isang napakalaking palabas? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas na gusali sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya.
Isang penthouse, ipinaliwanag ni Hugo habang sabay silang pumasok sa isang private elevator. Ang bawat sulok ng gusali ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ngunit para kay Alena, ang lahat ng iyon ay nagpapabigat lang sa kanyang pakiramdam. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang malawak na sala ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting kahoy, ang mga muebles ay moderno at kulay abo, at ang bintana ay mula sahig hanggang kisame, na may tanawing nakakalula. Maganda. Malinis. Pero parang walang kaluluwa. Walang mga larawan sa pader, walang mga laro ang nakakalat. Ito ay isang bahay, pero hindi isang tahanan. At sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang tatlong bata. Tatlong pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Sila ang mga dahilan, sabi ni Hugo, ang boses ay walang pagbabago. Miguel, Leah, Leo. Ito si Alena. Hindi man lang ginamit ni Hugo ang salitang itita o anumang magiliw na tawag. Alena. Parang ipinakikilala lang siya sa mga bagong empleyado. Ang pinakamatanda, isang batang lalaki na siguro ay mga 10 taong gulang, ay nakahalukip-kip. Matigas ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay kasing lamig ng kay Hugo. Ito siguro si Miguel. Ang batang babae sa tabi niya, na marahil ay mga 7, ay nagtatago sa likod ng kanyang kuya. Mahaba ang buhok nito at mahigpit ang hawak sa lailayan ng damit ni Miguel. Si Elia. At ang pinakamaliit, isang batang lalaki na mukhang 5 anyos, ay nakatayo lang doon, yakap-yakap ang isang maliit na robot, ang mga mata ay bilog sa pagtataka. Si Leo. Hello, sabi ni Alena, pilit nang umingiti. Ako si Alena. Masaya akong makilala kayo. Walang sumagot. Ang katahimikan ay nakakabingi. Humakbang si Alena palapit, ngunit humakbang din paatras si Elia. Tumingin sa kanya si Miguel, ang mga matay puno ng paghamon. Hindi ka namin kailangan, sabi ng bata, ang boses ay matigas at malinaw. Ang mga salita ay tumama kay Alena na parang sampal. Napatingin siya kay Hugo, naghahanap ng tulong, ngunit nakatayo lang ito sa gilid, pinapanood ang lahat na parang isang eksperimento. Naintindihan ni Alena. Ito ang tunay na interview. Ito ang pagsubok. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa mga bata. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Ibinaba niya ang kanyang sarili para maging kapantay nila. Naiintindihan ko, mahinahon niyang sabi, nakatingin kay Miguel. Pero nandito na ako. Baka pwedeng maging magkaibigan tayo. Hindi sumagot si Miguel. Tinalikuran lang siya nito at umupo sa sofa, kinuha ang isang tablet at nagsimulang maglaro. Sumunod naman si Elia, naupo sa tabi ng kuya niya nang hindi pa rin inaalis ang tingin kay Alena. Si Leo na lang ang natira. Dahan-dahang lumapit si Alena sa kanya. Wow, ang ganda naman ng robot mo. Ano nang pangalan niya? Tumingin si Leo sa kanyang robot, tapos ay tumingin ulit kay Alena. Bolt, pabulong niyang sabi. Bolt. Ang galing na pangalan, sabi ni Alena, umiti siya ng totoo sa unang pagkakataon. Alam mo ba, may kwento ako tungkol sa isang robot na kasing tapang ni Bolt. Nagsimulang magkwento si Alena. Isang simpleng kwento na naimbento lang niya noon din tungkol sa isang robot na nagligtas ng isang kuting na natrap sa puno. Habang nagsasalita siya, nakita niyang dahan-dahang lumalapit si Elia, nakikinig. Kahit si Miguel, sa gilid ng kanyang mga mata, ay tila bahagyang bumagal ang pagpindot sa kanyang tablet. Bigla, sa kanyang pag-atras para magbigay daan kay Bolt, natapilok si Leo sa gilid ng carpet at bumagsak sa sahig. Aray, sigaw ng bata at kasunod noon ay isang malakas na iyak. Mabilis na nagpanik ang isang kasambahay na lumabas mula sa kusina. Naku, sir. Si Sir Leo po. Natigilan si Hugo, ang mukha ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala, ngunit hindi alam ang gagawin. Ngunit si Alena, sa isang iglap ay bumalik sa pagiging guro. Lumuhod siya sa tabi ni Leo. Yeve, okay lang yan, Leo. Okay lang. Patingin si Tita Alena. Ang paggamit niya ng tita ay kusa. Natural. Dahan-dahan lang, sabi niya sa bata, ang boses ay kalmado at puno ng pag-aalaga. May maliit na gasgas sa tuhod ni Leo. Walang malala, pero para sa isang bata, sapat na iyon para matakot. Naku, may sugat si Bolt. Kailangan natin siyang gamutin.
Tumakbo ang kasambahay para kumuha ng first aid kit. Si Alena naman ay hinipan ang tuhod ni Leo. Hay, huwag ka nang umiyak. Ang matatapang na robot hindi umiiyak. Nang dumating ang kit, kumuha si Alena ng bulak at betadine. Habang ginagamot niya ang sugat, patuloy siyang nagsasalita. Ayan, lalagyan natin ng gamot para hindi mapasukan ng masasamang germs. Tapos tada. Lalagyan natin ng special na band-aid. May mga kotse. Idinikit niya ang isang makulay na band-aid sa tuhod ni Leo. Tumahan na sa pag-iyak ang bata, tinititigan na lang ang bago niyang dekorasyon sa tuhod. Ayan, sabi ni Alena, tinutulungan itong tumayo. Mas malakas na ulit si Bolt. Umiti si Leo sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mula sa sofa, nakita ni Alena si Ilya na nakangiti rin ng bahagya. Kahit si Miguel ay nakatingin, ang pagkasuklam sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataka. At si Hugo nakatayo lang siya roon, pinapanood ang lahat. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel, ngunit ang kanyang mga mata ay may sinasabing hindi mabasa ni Alena. Isang komplikadong halo ng sorpresa at marahil isang pahiwatig ng ginhawa. Pakiramdam ni Alena ay nakapasa siya sa isang pagsusulit na hindi niya alam na kinukuha niya. Habang tinutulungan niya ang mga bata na ayusin ang mga laruan na nagkalat dahil sa pagkagulo kanina, kinuha ni Hugo ang kanyang cellphone at lumayo ng kaunti para sagutin ang isang tawag. Hindi sinasadya ni Alena na makinig, ngunit sapat lang ang lakas ng boses ni Hugo para marinig niya. Ang tono nito ay hindi na malamig at walang pakialam. Ito ay puno ng galit at pagbabanta. Isabela, sinabi ko na sayo. Tapos na tayo. Huwag mong guguluhin ang pamilya ko. Napatigil si Alena sa pagpulot ng isang laro ang kotse. Pamilya. Ginamit na naman niya ang salitang iyon. At sino si Isabela? Bakit tila isang malaking banta ang babaeng iyon sa pamilyang sinusubukan nilang buuin mula sa isang kasinungalingan? Biglang, ang kontrata ay naging mas komplikado. Mas mapanganib. Pauwi na si Hugo mula sa isang maghapong sunod-sunod na meeting. Mabigat ang kanyang ulo, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tawag ni Isabela kaninang umaga. Ang banta sa boses nito ay pamilyar, isang tunog na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ngunit ngayon, ang banta ay hindi na lang tungkol sa kanya o sa kumpanya. Tungkol na ito sa mga bata. Kaya naman, nang buksan niya ang pinto ng kanyang penthouse, at ang sumalubong sa kanya, ay hindi ang karaniwang nakakabinging katahimikan, natigilan siya. Isang tunog. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng mga pader na ito. Tawanan. Nagmumula ito sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, na para bang isang mailap na hayop na ayaw makagawa ng ingay. Sumilik siya mula sa gilid ng pader. At doon, nakita niya si Alena, may kaunting harina sa kanyang pisngi, tinuturuan si Ilya kung paano magmasa ng dough para sa cookies. Si Leo ay nakaupo sa ibabaw ng counter, masayang pinupuno ng chocolate chips ang isang mangkok, mas marami pa ang kinakain niya kaysa sa inilalagay. Nagtatawanan sila, isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula tungkol sa isang masayang pamilya. Isang pelikulang hindi kailanman naging parte si Hugo. Napansin niyang nakaupo sa dining table si Miguel, abala sa kanyang homework. Ngunit hindi ito ang karaniwang Miguel na nakasimangot at iritado. Nakikinig ito sa usapan at paminsan-minsan, isang maliit na ngiti ang sumusulpot sa gilid ng kanyang mga labi. Tumikim si Hugo. Biglang natahimik ang lahat. Nawala ang tawanan. Si Ilya ay nagtago sa likod ni Alena. Si Leo ay tumigil sa pagsubo ng chocolate chips. Si Miguel ay yumuko at nagkunwaring mas abala sa kanyang libro. Ang mahika ay biglang naglaho. Daddy, sabi ni Leo, ang tanging hindi na tinag sa kanyang pagdating. Sir, sabi ni Alena, mabilis na pinunasan ang harina sa kanyang mukha. Maaga po kayo ngayon. Hindi sumagot si Hugo. Ang tingin niya ay napako kay Miguel. Tapos ka na ba sa homework mo? Tanong niya, ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Hindi pa, sagot ng bata, hindi nag-aangat ng tingin. Mahirap yung math. I told you to ask for a tutor, sabi ni Hugo. Tinutulungan na po siya ni Tita Alena, mahinang sabi ni Ilya. Noon lang napansin ni Hugo na may mga papel sa tabi ni Alena na puno ng mga numero at solusyon. Tumingin si Alena kay Hugo, ang mga mata ay may bahid ng pag-aalinlangan.
Okay lang po, sir. Problem solving lang. Medyo nalilito lang po siya sa steps. It's my job as a teacher. Muntik na niyang sabihin na bilang isang ina. Narinig iyon ni Hugo. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses nito. Hindi na siya nagsalita. Dumiretso siya sa kanyang kwarto para magbihis, ngunit ang imahe sa kusina ay nanatili sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Leah. Ang tawa ni Leo. Ang halos ngiti ni Miguel. At si Alena, sa gitna ng lahat, tila isang araw na biglang sumikat sa loob ng kanyang madilim na bahay. Pagkalipas ng isang oras, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Ito ay isang patakaran na sinimulan ni Alena. Kahit gaano ka-busy, dapat sabay-sabay kumain ang pamilya. Isa na namang salitang bago sa hapagkainan na iyon, pamilya. Dati, ang hapunan ay isang tahimik na ritual. Siya at ang mga bata, bawat isa ay abala sa sariling isip. Ngayon, may kwentuhan. Kinukwento ni Leo ang tungkol sa mga cookies. Si Elia naman ay nagpakita ng kanyang drawing na ipinagawa ni Alena. Ito po si Daddy, sabi ni Elia, itinuturo ang isang malaking stick figure. Ito si Kuya Migs at si Leo. At ito po ako. Tumingin si Hugo sa papel. 4 na stick figures. Nasaan si Tita Alena? Tanong niya, hindi niya alam kung bakit niya iyon tinanong. Kumuha ng isa pang drawing si Elia, mas maliit. Dito po. Kasi sabi ni Kuya Migs, bisita lang daw po siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Hugo kay Miguel. Agad na namula ang mukha ni Alena at yumuko ito, nagkunwaring inaayos ang pagkain sa kanyang plato. Ang ngiti na kanina lang ay nasa mukha niya ay biglang nawala. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Hugo si Alena na tahimik na naghugas ng pinggan. Siya na sana ang gagawa noon, o ang kasambahay, ngunit nagpumilit ito. Alena, tawag niya. Lumingon ito, ang mga mata ay bahagyang malungkot. Sir, hindi totoo yun, sabi ni Hugo. Napakunot ang noo nito. Ang alin po? Ang sinabi ni Miguel. Hindi ka lang bisita. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga salita. Hindi ito parte ng kontrata. What you're doing for them. I appreciate it, T. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. Trabaho ko po ito, sir. Hugo, sabi niya, ikinagulat maging ang sarili niya. Call me Hugo. At least when we're at home. Tumango si Alena, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Okay. Hugo. Kinagabihan, hindi makatulog si Hugo. Tumayo siya at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa sala, nakita niya ang mga drawing ni Elia na nakalagay sa ibabaw ng coffee table. Kinuha niya ang isa, ang drawing kung saan magkakasama silang 4. Biglang, may isa pang drawing na nahulog mula sa likod nito. Isa pang papel na itinago ni Elia. Kinuha niya ito. Sa papel na iyon, may 5 tao. Siya, si Miguel, si Elia, at si Leo. At sa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, ay si Alena. Lahat sila ay nakangiti. Matagal na tinitigan ni Hugo ang drawing. Isang pakiramdam na pamilyar, ngunit matagal nang nawala ang bumalot sa kanya. Isang init. Isang pag-asa. Isang bagay na mapanganib. Habang nakatitig siya sa piraso ng papel, narinig niya ang tunog ng doorbell. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Naglakad siya papunta sa pinto. Inutusan niya ang kasambahay na matulog na. Siya na ang magbubukas. Pagpihit niya ng seradura at pagbukas ng pinto, isang mukha mula sa kanyang nakaraan ang sumalubong sa kanya. Isang mukha na minsan na niyang minahal at ngayon ay kinamumuhian niya. Nakatayo doon si Isabela Montenegro, nakasuot ng isang pulang bestida, ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng lason. Hugo, darling, sabi nito, ang boses ay parang seda. I'm back. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa bago mong pamilya? Ang boses ng babae sa may pinto ay parang tunog ng isang babasaging salamin, maganda pakinggan, ngunit may kakayahang sumugat. Mula sa sala, kung saan inaayos niya ang mga unan sa sofa, natigilan si Alena. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hugo. Ang bahagyang init na kanina lang ay nakita niya sa mga mata nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang pader ng yelo.
Isabella, sabi ni Hugo, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Anong ginagawa mo rito? Bumisita lang, of course. Narinig kong nag-asawa ka na raw, sabi ni Isabella, ang mga mata ay nilibot ang kabuuan ng penthouse, bago ito tuluyang tumuon kay Alena. So, this must be the lucky girl. Naglakad si Isabella papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at panunuya. Maganda siya, iyon ang unang napansin ni Alena. Isang uri ng ganda na nakikita sa mga magazine, perpekto ang buhok, perpekto ang makeup, at ang kanyang pulang bestida ay tila isinukat para lang sa kanya. Pakiramdam ni Alena ay bigla siyang naging invisible, suot ang kanyang simpleng pantulog na t-shirt at pajama. Alena, this is Isabella Montenegro, an old acquaintance. Pagpapakilala ni Hugo, ang salitang acquaintance ay puno ng diin. Isabella, si Alena, ang asawa ko. Ang salitang asawa ay gumulong sa dila ni Hugo na may bigat. Para itong isang deklarasyon, isang pag-angkin na ikinagulat maging ni Alena. Ngumiti si Isabella, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nice to finally meet you. I've heard so little about you. Lumapit ito kay Alena at inilahad ang kamay. Nang tanggapin ni Alena ang kamay nito, naramdaman niya ang lamig ng mga daliri ni Isabella, at ang paraan ng pagpisil nito ay bahagyang mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Enjoy it while it lasts, bulong ni Isabella, sapat lang para marinig ni Alena. Ang mga bagay na upahan kailangang isauli rin. Bago pa makasagot si Alena, bumitaw na si Isabella at humarap ulit kay Hugo. Anyway, Hugo, I just came inside to drop this off. May inabot itong isang folder. Some old files from the merger that I thought you might need. Tatawagan na lang kita bukas para pag-usapan. Kinuha ni Hugo ang folder nang hindi nagsasalita. Well, I should go. Ayokong makaistorbo sa inyong family time, sabi ni Isabella, ang huling dalawang salita ay puno ng lason. Naglakad ito pabalik sa pinto, ngunit bago lumabas ay muli itong lumingon kay Alena. It was interesting meeting you, Alena. Nang magsara ang pinto, ang tensyon sa hangin ay naiwang nakabitin. Sino siya? Tanong ni Alena, hindi na napigilan ang sarili. Walang kwenta, maikling sagot ni Hugo, inilapag ang folder sa mesa at tinalikuran ito. Huwag mo siyang isipin. Pero paano niya hindi iisipin? Ang mga salita ni Isabella ay tumatak sa kanyang isip. Ang mga bagay na upahan kailangang isauli rin. Isang masakit na paalala ng kanyang totoong sitwasyon. Isang selos na wala siyang karapatang maramdaman ang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Selos sa nakaraan ni Hugo at Isabella, isang nakaraang halatang malalim at komplikado. Kinabukasan, sinubukan ni Alena na alisin sa isip ang nangyari. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mga bata. Ngunit ang anino ni Isabella ay nanatili. Pakiramdam niya ay may mga sekretong nakatago sa bawat sulok ng penthouse, mga sekretong hindi niya alam. Nang hapon na iyon, habang natutulog ang mga bata, nagpasya siyang maglinis sa maliit na home office ni Hugo. Sinabi nito na maaari niyang ayusin ang mga gamit doon. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa isang mataas na estante, aksidente niyang nasagi ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Nagsilabasan ang laman nito. Mga lumang litrato. Lumuhod si Alena para pulutin ang mga ito. At doon, natigilan siya. Ang unang litrato ay isang masayang pamilya. Isang lalaki at isang babae, parehong nakangiti ng malapad, at kasama nila ang tatlong maliliit na bata. Si Miguel, si Elia, at si Leo, ngunit mas bata pa sila. Ang babae sa litrato ay maganda, may mahabang buhok at isang iting puno ng buhay. Ang lalaki naman ay may mga matang kamukhang-kamukha ni Miguel. Pero hindi si Hugo ang lalaking iyon. Kinuha niya ang isa pang litrato. Si Hugo, mas bata rin, nakaakbay sa lalaking nasa unang litrato. Magkaibigan. Halatang matalik na magkaibigan. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato. Mga kaarawan, Pasko, mga bakasyon sa beach. Sa lahat ng litrato, nandoon ang pamilyang iyon at palaging nandoon si Hugo sa tabi nila, parang isang miyembro ng pamilya. Isang pamilyang hindi kanya. At dahan-dahan, naunawaan ni Alena ang lahat. Ang piraso ng puzzle ay nabuo sa kanyang isipan. Ang mga bata hindi sila anak ni Hugo.
Sila ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ang pagiging kiama ni Hugo ay isang papel din na ginagampanan niya. Isang mas mabigat, mas matagal, at mas makatotohanang papel kaysa sa pagiging asawa ni Alena. Ang lahat ng ito, ang pagkuha sa kanya, ang desperasyon para sa isang kiina, ay hindi para sa sarili niya. Ito ay para sa mga anak ng iba. Isang matinding awa ang bumalot sa kanya. Awa para kay Hugo, isang lalaking binalikat ang responsibilidad para sa pamilya ng iba. Awa para sa mga bata na nawalan ng kanilang tunay na mga magulang. At awa para sa kanyang sarili na naging parte ng isang masalimuot na kwento na hindi niya lubos na maintindihan. Ang selos na naramdaman niya kay Isabela ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Isang emosyon ng pagkaunawa. Naupo siya sa sahig, hawak-hawak ang mga litrato. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan kanyang natuklasan. Ang lalaking akala niya ay malamig at walang puso ay isa palang taong puno ng sakripisyo. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Alena! Ang boses ni Hugo ay nagpatigil sa mundo niya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo si Hugo sa may pintuan, ang mukha ay blanko. Ngunit nang makita nito ang kahon na nakabukas sa sahig at ang mga litratong hawak ni Alena, ang blankong ekspresyon ay biglang nabasag. Nakita ni Alena sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Takot. Pagsuko. Ang sakit ng isang lihim na nabunyag. Napatitig sila sa isa't isa, ang babaeng binayaran para magpanggap at ang lalaking nagpapanggap sa buong buhay niya. At sa katahimikan na namagitan sa kanila, alam ni Alena na wala nang babalikan pa. Ang kontrata ay napunit na. Nang makita ni Hugo ang mga litrato sa kamay ni Alena, ang unang pumasok sa kanyang isip ay galit. Galit dahil sa paglabag sa kanyang privacy, sa paghalungkat sa isang parte ng kanyang buhay na pilit niyang ikinukubli. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Alena, hindi mapanghusga, hindi mausisa, kundi puno ng pag-unawa, ang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagod na matagal na niyang dinadala. Tapos na ang laro. Bagsak na ang mga pader na itinayo niya. Sa halip na sumigaw, isinara niya ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa sahig, hindi kalayuan mula kay Alena. Ang sahig na iyon, sa loob ng kanyang perpektong opisina, ay biglang naging isang lugar ng pag-amin. Ang pangalan niya ay David, simula ni Hugo, ang boses ay mahina, halos hindi niya makilala. Tumingin siya sa isang litrato kung saan nakaakbay sa kanya ang kaibigan. He was Jiva's best friend. Eval brother. Hindi nagsalita si Alena. Nakikinig lang ito, ibinibigay sa kanya ang espasyong matagal na niyang hindi alam na kailangan niya. Siya at si Marisa sila ang buhay ng bawat party. Patuloy ni Hugo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. They were so full of life. So full of love. Everything that I wasn't. Kinuha niya ang litrato ng masayang pamilya. They loved these kids more than anything in the world, halos pabulong niyang sabi. Ang mga daliri ay marahang hinahaplos ang nakangiting mukha ni David sa litrato. Isang gabi pa uwi sila galing sa isang party. Umuulan ng malakas. Madulas ang kalsada. Huminto si Hugo, napalunok. Ang mga salitang iyon ay tila mga bubog sa kanyang lalamunan. Just like that they were gone. Iniwan nila ang tatlong ito. Iniwan nila ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Hugo ang pagbabanta ng mga luha. Pilit niya itong nilabanan. Ipinangako niya sa sarili niya na magiging malakas siya para sa mga bata. Bago mangyari ang lahat, nagbibiruan kami, pagpapatuloy niya, ang tingin ay malayo, pabalik sa isang masayang alaala. Sabi niya, kung may mangyari sa akin, bahala ka na sa kanila, bro. It was a joke. We were laughing. Pero para sa akin, naging isang pangako iyon, Alena. Isang pangakong balak kong tuparin kahit anong mangyari. Tumingin siya kay Alena, ang kanyang mga mata ay hubad na sa anumang pagkukunwari. Kaya kinuha kita. Dahil nakita ko sa mga record mo sa pagiging guro mo na may puso ka para sa mga bata. Sinubukan kong gawin ang lahat. I gave them the best house, the best schools, the best toys. Pero hindi ko kayang ibigay ang isang bagay na kailangan nila. Ang kalinga ng isang ina.
I tried to solve it like a business problem. I hired someone for the role. Pero hindi pala ganoon yun. Hinawakan ni Alena ang kamay ni Hugo na nakapatong sa sahig. Ang kanyang palad ay mainit at banayad. Hindi ito isang haplos ng awa, kundi ng suporta. Isang tahimik na pagpaparamdam na hindi na siya nag-iisa sa bigat na kanyang dinadala. Hindi ka nag-iisa, Hugo, sabi niya, binibigkas ang eksaktong mga salitang nasa isip niya. Ang simpleng pangungusap na iyon ay gumuho sa huling pader na nakatayo sa puso ni Hugo. Ang lahat ng pagod, lahat ng kalungkutan, lahat ng takot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay tila gumaan. Tinitigan niya si Alena. Hindi ang empleyado niya. Hindi ang babaeng nasa kontrata. Kundi si Alena, ang babaeng nagdala ng tawanan sa kanyang bahay, ang nagturo kay Miguel ng may pasensya, ang nagpangiti kay Lia, at ang nagpatahan kay Leo. Ang babaeng nakaupo ngayon sa sahig kasama niya, hindi siya hinuhusgahan, kundi dinadamayan siya. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit hindi ito lumayo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Tanging ang paghinga nilang dalawa ang maririnig sa katahimikan ng silid. At hinagkan niya ito. Hindi ito tulad ng mga halik na pinraktis nila para sa publiko. Ito ay totoo. Dahan-dahan. Puno ng pasasalamat, puno ng kalungkutan, at puno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Naramdaman niya ang pagtugon ni Alena, isang pagtanggap na nagpadala ng init sa buong katawan niya. Ito ay isang halik na hindi kasama sa usapan, isang halik na galing sa puso, hindi sa papel. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Sa sandaling iyon, hindi sila at empleyado. Sila ay dalawang taong nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Silipin natin sila, mahinang sabi ni Hugo. Tumango si Alena. Magkahawak kamay silang tumayo at tahimik na naglakad papunta sa kwarto ng mga bata. Pinanood nila ang tatlong anghel na mahimbing na natutulog. Si Miguel, na kahit sa pagtulog ay nakakunot ang noo. Si Elia, na yakap-yakap ang unan. At si Leo, na may bahagyang iti sa mga labi. Sa unang pagkakataon, nang tingnan ni Hugo ang mga bata kasama si Alena sa kanyang tabi, hindi niya naramdaman ang bigat ng isang obligasyon. Naramdaman niya ang init ng isang pamilya. Isang pamilyang dahan-dahan nilang binubuo. Kinabukasan, ang pakiramdam ay bago. May ngitian sa agahan. May gaan sa hangin. Ang kasinungalingan ay naging katotohanan. Nang tanghali, may dumating na courier. Isang package para kay Alena Santos. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang padala. Baka galing sa pamilya mo, tanong ni Hugo, nakangiti. Binuksan ni Alena ang sobre. Sa loob ay may isa pang sobre na may letterhead ng law firm ng Elizalde Holdings. Maingat niyang binuksan ito. Isang formal na liham ang laman. Dear Enna Santos. This is a formal reminder regarding your existing service contract with M. Hugo Elizalde. As per abot sa pagtatapos sa loob ng eksaktong isang linggo mula ngayon sa Petsang. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Kontrata. Paglilingkod. Pagtatapos. Isang linggo. Ang init na naramdaman niya ay biglang nanlamig. Ang mahika ng nagdaang gabi ay biglang naglaho na parang bula. Tumingala siya at nakita si Hugo na nakatingin sa kanya. Ang ngiti ay unti-unting nawawala sa mukha nito habang nakikita ang pagbabago sa ekspresyon ni Alena. Ang katotohanan ng kanilang puso ay biglang sinalubong ng katotohanan ng kanilang kasunduan. At ang papel, sa huli, ay tila mas malakas pa rin. Ang liham ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila ni Hugo. Bawat araw sa sumunod na linggo ay naging isang masakit na pagbilang. Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga yakap sa mga bata ay may kasamang kirot. Ang bawat good morning, Tita Alena ni Elia at ang bawat daddy, look ni Leo ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Alam ni Alena ang dapat niyang gawin. Ang pag-ibig na nagsimulang mamukadkad sa pagitan nila ni Hugo ay isang bulaklak na tumubo sa maling lupa. Isang lupang binuo mula sa pera at kasinungalingan. At ngayong nariyan si Isabella, isang anino na laging nagbabantay, alam niyang ang pananatili niya ay magdudulot lang ng panganib kay Hugo at sa mga bata.
Kung malalaman ng mundo ang tungkol sa kanilang kontrata, gagamitin iyon ni Isabela laban sa kanila. Maaaring mawala kay Hugo ang lahat, ang kumpanya, at higit sa lahat, ang mga batang itinuturing na niyang anak. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kung ang pagmamahal ay sakripisyo, handa siyang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan. Ang huling linggong iyon ay itinuon niya sa pag-iwan ng magagandang alaala. Tinuruan niya si Elia na magbake ng kanilang paboritong chocolate cake. Isinulat niya ang recipe sa isang maliit na notebook para hindi nito makalimutan. Binilhan niya si Leo ng isang bagong robot, isang tikaibigan para kay Bolt. At ang pinakamahirap sa lahat, kinausap niya si Miguel. Isang hapon, nakita niya itong nakaupo sa may bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Tumabi si Alena sa kanya. Malapit na ang exam ninyo sa math, di ba? Panimula ni Alena. Tumango lang si Miguel. Alam mo, ikaw ang pinakamatalino sa kanilang tatlo, sabi ni Alena. At ikaw ang kuya. Kaya kailangan mong laging alagaan sina Lia at Leo, ha? Tumingin sa kanya si Miguel, ang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Aalis ka na ba? Ang tanong ay tumama kay Alena ng diretso sa puso. Umiti siya, isang ngiting pilit. Magbabakasyon lang si tita. Pero babalik din ni. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ito ay isang kasinungalingan na kailangan niyang sabihin para sa kanila. Huwag kang aalis, sabi ni Miguel, ang boses ay halos pabulong. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang bata sa likod ng matigas na anyo. Isang batang takot maiwan. Gusto ka ni Lia. At ni Leo. At gusto rin kita. Hinawakan ni Alena ang kamay ng bata. Gusto ko rin kayo, Migs. Sobra. Sa huling gabi, hinintay niyang makatulog si Hugo. Sinadya nitong mag-overtime sa opisina, marahil ay iniiwasan din ang pag-uusap na alam nilang parehong darating. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit sa isang maliit na maleta. Ang bawat damit na kanyang inilagay ay may kaakibat na alaala. Ang bestida na suot niya nang una silang magkita. Ang t-shirt na natalsikan ng harina. Pumunta siya sa kusina at sumulat ng isang maikling liham. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo isusulat sa papel ang isang pamamaalam na dumudurog sa iyong puso? Hugo. Salamat sa lahat. Tinupad mo ang pangako mo sa akin. Oras na para tuparin ko ang sa akin. Tapos na ang kontrata. Alagaan mo sila. Alena. Walang I love you. Walang paliwanag. Dahil alam niya na kung isusulat niya ang nararamdaman niya, hindi na siya makakaalis. Inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng dining table. Sa tabi nito, maingat niyang inalis ang singsing na isinuot sa kanya ni Hugo noong una silang humarap sa publiko. Ang peking simbolo ng kanilang peking kasal. Malamig ito sa kanyang palad. Itinabi niya ito sa sulat. Ang huling hantungan niya ay ang kwarto ng mga bata. Isa-isa niya silang pinuntahan. Hinalikan niya sa noo si Elia, na payapang natutulog. Paalam, prinsesa ko, bulong niya, pinipigilan ang hikbi. Lumapit siya kay Leo, inaayos ang kumot nito. Be a good boy, give a little robot, sabi niya, ang luha ay nagsimula ng mamasa sa kanyang mga mata. At sa huli, si Miguel. Hinaplos niya ang buhok nito. You're the man of the house now, Anya, ang boses ay basag na. Pagkatapos noon, hindi na siya lumingon pa. Dala ang kanyang maliit na maleta, dahan-dahan siyang lumabas ng penthouse. Ang bawat hakbang palayo sa pinto ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang puso niya ay sumisigaw na bumalik, ngunit ang isip niya ay nagsasabing kailangan niyang magpatuloy. Nang makasakay siya sa elevator, doon na bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Humagulhol siya ng tahimik, ang sakit ay tila walang katapusan. Pagka-uwi ni Hugo, pagod na pagod, ang sumalubong sa kanya ay isang katahimikang kakaiba. Isang katahimikang mabigat at malungkot. Agad siyang kinabahan. Tinawag niya ang pangalan ni Alena, ngunit walang sumagot. At doon, sa ibabaw ng dining table, nakita niya ito. Ang isang pirasong papel. At ang kumikinang na singsing sa tabi nito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang sulat. Habang binabasa niya ang maikling mensahe, ang mundo niya ay gumuho. Tapos na ang kontrata.
Ang mga salitang iyon ay isang hatol. Nahulog siya sa isang silya, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nawala na siya. Umalis na siya. Biglang, may naramdaman siyang maliit na kamay sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo doon si Leo, kinukusot ang kanyang mga mata, ang paboritong robot ay hawak sa isang kamay. Daddy, tanong ng bata, ang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Hindi na po bababalik si Mommy Alena? Ang tanong ni Leo ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Hugo. Mommy Alena. Ang salitang iyon, na minsan ay parte lang ng isang palabas, ay naging isang masakit na katotohanan. Tumingin si Hugo sa paligid ng kanyang malawak at malamig na penthouse. Ngayon lang niya napagtanto, hindi ang karangyaan, hindi ang mga mamahaling gamit ang bumuo ng tahanan dito. Si Alena. Ang tawa niya, ang amoy ng niluluto niyang cookies, ang pasensya niya, ang pagmamahal niya. Siya ang tahanan. At ngayon, wala na siya. Isang galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit sa sarili niya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano niya hinayaang ang isang kontrata, isang pirasong papel, ang maging dahilan ng pagkawala ng pinakamahalagang tao sa buhay nila? Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na parang isang bagyo. Ang mga empleyado ay umiiwas sa kanyang daraanan. Ang lamig na dati inasa kanya ay napalitan ng isang mapanganib na apoy. Diretso siya sa meeting kasama ang mga foreign investors, ang deal na siyang ugat ng lahat ng ito. Ngunit habang nagsasalita ang mga investor, ang isip niya ay lumilipad. Nakikita niya ang mukha ni Alena. Ang ngiti ni Leah. Ang pag-aalala sa mga mata ni Miguel. Sa gitna ng presentasyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Isabella, may dalang isang ngiting tagumpay. Gentlemen, I apologize for the interruption, sabi niya, puno ng peking pagpapakumbaba. But there's a crucial detail about Dim Elizalde's personal life that believe is pertinent to this merger. A matter of integrity and a certain morality clause in your contract. Natigilan ang lahat. Tumingin sila mula kay Isabella papunta kay Hugo. Ito na. Ang huling alas ni Isabella. Handa na itong sirain ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, isang kalinawan ang bumaba kay Hugo. Nakita niya ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan. At nakita niya ang isang bahay sa Quezon City, kung saan marahil ay umiiyak din ang babaeng mahal niya. Tumayo si Hugo. Hindi niya pinansin si Isabella. Tumingin siya sa mga investors. Gentlemen, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. There will be no merger. This deal is off. Isang bulungan ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Si Isabella mismo ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kinuha ni Hugo ang makapal na kontrata sa harap niya, ang kontratang pinaghirapan niya ng ilang buwan, ang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At sa harap ng lahat, pinunit niya ito sa gitna. The Vey family is not for sale, sabi niya, ang mga mata ay nakapako kay Isabella. Kunin mo na ang kumpanya, Isabella. Sirain mo ang pangalan ko. Pero hindi mo makukuha ang pamilya ko. Tinalikuran niya ang lahat, ang gulat na mga mukha, ang mga pangarap na gumuho, ang nakaraan at naglakad palabas. Mayroon lang siyang isang pupuntahan. Hindi niya naisip ang traffic. Hindi niya ininda ang layo ng Makati sa Quezon City. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating doon. Ang makarating sa kanya. Nang makita niya ang simpleng bahay na inilarawan sa background check ni Alena, bumaba siya ng sasakyan. Hindi na siya ang fifi ng Elizalde Holdings. Isa lang siyang lalaking handang ipagsigawan ang kanyang pagsisisi. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, ang mukha ni Alena ang bumungad sa kanya. Ang mga mata nito ay namumugto, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Hugo! Alena, sabi niya hinihingal. Patawarin mo ako. Walang mga salita tungkol sa kontrata. Walang mga salita tungkol sa pera. Tanging ang katotohanan ng kanyang puso ang kanyang sinabi. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Akala ko, kaya kong kontrolin ang lahat gamit ang mga kasunduan at mga patakaran. Pero hindi pala. Ang totoo, takot lang ako. Takot akong masaktan ulit. Takot akong biguin ang mga bata.
Pero ang pinakamatinding takot pala ay ang mawala ka. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mga mata ni Alena. Hindi ko na kailangan ng kontrata, Alena, pagpapatuloy ni Hugo, humakbang siya palapit. Ang kailangan ko ay ikaw. Kailangan ka namin. Sa hudyat na iyon, bumukas ang pinto ng kanyang sasakyan. Lumabas ang tatlong bata na kanina patahimik na naghihintay. Tita Alena, sigaw ni Elia, tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Alena. Sumunod si Leo, humahagulgol. At sa huli, si Miguel. Hindi ito tumakbo, ngunit lumapit ito, at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kamay ni Alena. Uwi na po tayo, sabi nito. Yumuko si Alena at niyakap silang tatlo. Sa gitna ng kanilang mga iyak at yakap, tumingin siya kay Hugo, ang mga mata ay nagniningning sa luha at pag-ibig. Tumango siya. Isang tango na nagsasabing. Sa kanila. Sa isang pamilya. Sila'y bumalik sa penthouse, hindi na bilang magkaibang partido sa isang kontrata, kundi bilang isang buong pamilya. Nang pumasok si Alena, nakita niyang malinis na ang dining table. Wala na ang sulat. Wala na ang peking singsing. Sa halip, sa gitna ng mesa, may isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Binuksan ito ni Hugo. Sa loob ay isang simpleng singsing, walang malaking diamante, ngunit may isang maliit na batong kumikinang. This time, sabi ni Hugo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Walang kontrata. Walang katapusan. Isang pangako lang. Pangakong mamahalin kita at ang pamilyang ito habang buhay. Alena Santos, will you marry me? For real this time. Sa gitna ng mga ngiti at masayang luha, habang nakatingin ang tatlong bata na siyang mga tunay na dahilan ng lahat, ibinigay ni Alena ang kanyang sagot. Hugo. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Alena at Hugo, kasama ang kanilang tatlong dahilan, sina Miguel, Lia at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita at binubuo ang bawat eksena, para bang naging totoo sa aking isipan sina Alena at Hugo. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang makahanap ng tunay na kaligayahan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kontratang may katapusan, o isang kasunduang nabibili ng pera. Ito ay isang pangako na nangangailangan ng katapatan, pag-unawa at walang katapusang pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pamilya hindi mula sa dugo, kundi mula sa pagmamahal. At ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon, ang pagkakataong itama ang mali, punan ang pagkukulang, at mahalin ng buo ang mga taong nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Ngayong nabuklat na natin ang huling pahina, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sinong karakter ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Alena at Hugo? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod at kadrama, palaging nagmamahal.